So kahapon ay nakita natin ang naging laban ng Yokohama kontra sa Brave Warriors. While entering a first quarter, first 4 points ang nakuha ni Kai Sotto para sa Yokohama. Yun nga lang, under 4 minutes ng first quarter ay inilabas na si Kai Sotto at nagkaroon nga ito ng isang foul. Well, good start naman para kay Kai dahil sa first quarter pa lang ay meron na agad itong 4 points, 5 rebounds at 1 block. And the first quarter, 1 point lead mula sa Brave Warriors, 14-15. Sa pagpasok ng second quarter ay sinamantala ng Brave Warriors ang ilalim dahil hindi nga kabilang sa starting 5 si Kai Sotto. Under 6 minutes nang ipinasok na si Kai sa laban. Yun nga lang, lubo na sa double digit ang lead ng Shenshu. Sa third quarter ay sinubukan pa ni Kai na maibaba ang lead ng Brave Warriors. Yun nga lang ay inilabas si Kai under 2 minutes ng laban. Dahilan upang mabutasan ang depensa ng Yokohama. Pagpasok ng fourth quarter ay hindi na kinayang habulin ng Yokohama ang Brave Warriors. Sa huli, panalo ang Shenshu kontra Yokohama. Nakapagtala si Kai Sotto sa laban kahapon ng 12 points, 13 rebounds at 2 monster blocks. Well, tulad ng sinabi natin, kung hindi na ayon sa isang player ang opensa, ay talagang bumawi ka dapat sa depensa at rebounds. Kung magtuloy-tuloy ang ganitong performance ni Kai, ay talagang bumawi siya sa rebounds at depensa, malaking impact na yon sa katulad ni Kai Sotto na isang sentro. Hindi tulad noong nakaraan, daw naka 10 points siya tapos 1 rebound lang, talagang walang kabuhay-buhay ang ganoong stats. So meron lang tayong konting breakdown sa performance ni Kai Sotto. Sa napansin ko lang sa performance ni Kai kahapon, so far maganda naman yung position ni Kai sa ilalim. Yun nga lang, ay imbes na papasok sa ilalim ang low post position niya, ay mas nag-spin siya palayo sa ring. Dinaya niya ang move ni Dirk Nowitzki. Kaso nga lang ay mas mataas ang percentage ni Dirk pagdating sa fadeaway. So kailangan sanayin ni Kai Sotto ang kanyang sarili pagdating sa low post position. Pangalawa, yung floater niya. Wala namang problema yon, mas advantage nga para sa isang 7-footer ang floating shot. Yun nga lang, kailangan pa yun mamaster ni Kai Sotto. Overall, good naman ang ipinakita ni Kai dahil bumawi talaga siya sa rebounds at depensa.